Namamasukan bilang utusan ng kapatid ni Salome na si Rodi sa isang mayamang pamilya. Kumakayod ang kanyang kuya Rodi para lamang mapag-aral siya at mapagtapos. Walang pakialam ang lalaki kung madalas siyang maltratuhin ng mga amo nito. Ang mahalaga lang para dito ay makapagtapos ng pag-aaral ang dalaga. Pero dahil sa isang pangyayari, malalagay sa alanganin ng pamumuhay nila nang matuklasan ng kanyang kuya ang iligal na ginagawa ng pamilya ng kanyang amo. Dahil dito, pagtatangkaan ng mga yun ang buhay nilang magkapatid. Para makaligtas, sinabihan siya ng kanyang kuya na pumunta ng Maynila at huwag nang babalik kahit na kailan. Magmula noon, wala na siyang naging balita pa sa kapatid niya. Pero nagtapos pa rin siya ng pag-aaral at nagsumikap sa buhay. Nang maging matagumpay na tao na, ay binalikan niya ang kanyang kapatid. Nagulat siya nang malamang matagal na palang wala si Rodi. Pinatay ito ng pamilya ng dati nitong amo. Para makapaghiganti, ilalabas ni Salome ang baho ng mga yon. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang pera para lamang makahanap ng mga koneksyon at para mapabagsak ang pamilya na pumatay sa kanyang kuya Rodi. Magtagumpay kaya siya? Ito po muli si Mr. Hope at sabay-sabay po nating tunghayan ang isa na namang pambihirang kwentong buhay. Hindi na mabilang ni Salome kung ilang sasakyan na ba ang dumaan habang nasa harapan ng kanilang paaralan. Alas 5 na ng hapon pero nakatambay pa rin siya roon. Nakauwi na rin ang ibang mga estudyante pero siya nananatili pa rin siya dahil kailangan niyang hintayin ng kanyang kuya Rodi. Ang sabi kasi ng kanyang kuya ay susunduin siya nito. May kalayuan din kasi ang universidad na pinapasukan ni Salome. Wala naman din kasi siyang sobrang pera para pamasahe. Sakto lang ang baon na binibigay sa kanya ni Rodi dahil yun lang din naman ang kaya. Kaya naman walang magawa si Salome kundi ang asahan na lang ito na susunduin siya gamit ang bisikleta. Nasaan na kaya si kuya? Mag-aalas 6 na eh. Bulong na lamang sa kanyang sarili at sandaling tinignan ng kalsada. Pero wala pa rin siyang makitang kahit na anino lamang ng kanyang kuya Rodi. Nawalan na siya ng pag-asa. Balak na lang sana niyang maglakad kahit na may kalayuan. Pero nagulat siya nang biglang lumitaw sa gilid ang lalaking si Eric. Kaklase niya ito. Hindi niya alam kung bakit sa mga sandaling yon ay galing pa rin ito sa loob ng paaralan. Oh, bakit hindi ka pa umuuwi? Tanong sa kanya ng binata. Ikaw dapat ang tanungin ko niyan. Anong ginagawa mo sa loob at hindi ka pa umuuwi? Tanong din naman ng dalaga. Pinatawag ako ni Sir Rivas. May tinanong lang sa akin tungkol sa mga ipinasa kong project last year. Gusto kasi nilang gawing example yung mga gawa ko para dun sa gagawin nilang exhibit next month. Ikaw, anong ginagawa mo rito sa labas? Tumabi pa ito sa dalaga. Hindi naman sila nagkakailangan dahil malapit naman sila sa isa't isa noon pa. Bukod kasi sa magkalugar sila, magkaklase rin sila mula grade 1 hanggang grade 6 sa elementarya. Wala pa kasi si kuya eh. Ang sabi niya kasi susunduin niya ako ngayon. Pero mag-aalas 6 na wala pa rin. Gusto ko na nga lang sanang maglakad eh. Sagot naman ng dalaga. Huwag ka na maglakad. Delikado kasi aabutin ka na ng gabi sa daan. Ang mabuti pa, sumabay ka na lang sa akin. Mag-jeep tayo. Pag-aaya naman ng lalaki. Alam mo, kung may pera lang ako, kanina pa ako umalis. Alam kong wala kang pera, kaya nga kita inaaya kasi gusto kitang ilibre. Nako, libre na naman. Baka mamaya singilin mo pa ako. Natatawa na lamang na wika ng dalaga. Magkaiba ang libre sa utang, no? May sinabi ba akong utang, Salome? Iritado nitong tugon. Bakit ka galit? Hindi ako galit. Bagal mo kasi makaintindi. Ano, sasabay ka ba o hindi? Kasi alam mo kung talagang darating ang kapatid mo, dapat kanina pa. Kung sa bagay, may tama ka naman. Sige na, ilibre mo na ako. Sagot naman ng dalaga. Sabay na silang naglakad patungo sa terminal ng jeep. Malapit lang naman yun sa kanilang universidad. Mabuti na lamang at nakaabot pa sila roon. Punuan kasi ang mga sasakyan ngayon dahil araw din ng Sabado.
Habang nasa biyahe sila, bigla na lamang nakaramdam ng kaba si Salome. Hindi niya alam kung bakit. Huminga na lamang siya ng malalim. Makalipas lang ang halos 10 minuto, tumigil na rin sila sa tapat ng kanilang baryo. Sabay silang naglakad papasok sa kanilang lugar. Napansin naman ni Eric na tahimik siya kaya tinapik siya nito ng malakas sa balikat. Aray ko, bakit? Pag-angal ni Salome. Kanina ka pa kasi hindi nagsasalita. Pakiramdam ko tuloy, ayaw mo akong kasabay. Sabi naman ni Eric. Baliw, pinagsasasabi mo dyan. Sagot naman ng dalaga. Bakit ka nga tumahimik? Wala. Bigla lang akong kinabahan, di ko alam kung bakit. Tanging sagot na lamang nito. Nagulat naman ang dalaga nang biglang tumawa si Eric. Ganyan talaga mga babae na nakakasama ko eh. Kinakabahan kapag kasama ako. Sa gwapo ko ba naman kasing to, ewan ko na lang talaga. Hindi na lamang pinansin ni Salome ang kahanginan ng kanyang kaibigan. Sanay naman na siya sa sinasabi nito. Noon pa man, medyo mayabang talaga si Eric. Pero kahit ganon, masasabi niyang tunay itong kaibigan. Ilang beses na kasi siyang tinulungan ng binata. Hindi na rin niya mabilang. Kaya naman kahit na papano ay malaki rin naman ang pasasalamat niya rito. Pero kailangan niya nga lang talagang tiisin kapag umaatake ang kayabangan nito. Samantala, nang makauwi siya sa kanilang bahay ay naabutan niyang kakauwi lang din ng kanyang Kuya Rody. Palabas pa lang sana ito ng kanilang bakuran habang dala ang bisikleta pero napatigil ito nang makita siya. Naku, pasensya ka na Salome ha, hindi na kita nasundo. Ang dami kasing inutos sa akin sa mansyon eh. Pagdadahila ng lalaki. Ayos lang naman sa akin, kuya. Isinabay na lang ako ni Eric. Buti nga, nandun si Eric eh. Kung wala, baka naglakad na lang ako. Sabi niya na may halong pagtatampo at saka pumasok na sa kanilang bahay. Pasensya ka na talaga, hindi ko rin kasi inaakalang maraming ipapagawa ngayon sa mansyon eh. Kanina kasi, wala namang kaming ginagawa. Pagdating ni Don Fidel, ang dami niyang kasama. Ayun, nawala na ako ng oras. Hindi kasi ako pwedeng umalis doon kasi ako ang isa sa pinaka-pinagkakatiwalaang utusan ni Don Fidel. Dagdag pa ni Rody. Kuya, hindi mo na kailangan magpaliwanag kasi naiintindihan ko naman ang trabaho mo. Maswerte na nga ako at may kuya akong sumusundo sa akin. Sabi pa ni Salome. Siyempre naman, susunduin at ihahatid kita palagi. Isa kasi yan sa mga pangako ko sa mga magulang natin nung nabubuhay pa sila. Hanggat nandito ko, hindi kita pababayaan. Kuya, ikaw naman, alagaan mo rin ang sarili mo. Kapag may gusto kang bilhin para sa sarili mo, bilhin mo. Hindi yung ako na lang palagi ang inuuna mo. Salome, ayos lang naman ako. Kayang-kaya kong bumili ng kahit na ano para sa sarili ko. Pero iba ang sitwasyon natin ngayon eh. Kailangan natin makapag-ipon ng pera para magtuloy-tuloy ang pag-aaral mo. Isa pa, kailangan mo makapagtapos ng pag-aaral para kapag nakahanap ka na ng trabaho, mabibili mo na rin ang mga gusto mo. Magagawa mo na rin lahat ng gusto mo at mabubuhay mo na rin ang sarili mo. Nakangiti pang wika ni Rody. Tumayo ito at kumuha ng natira nilang tinapay sa kanilagyan ng palaman. Kapag nakapagtapos ako at nagkaroon ng maayos na trabaho, ako na lang ang bibili ng mga gusto mo, kuya. Pangako yan. Sabi ni Salome na mararamdaman ang pagmamalaki sa kanyang tinig. Paano kung sabihin ko sa yung gusto ko ng magandang bahay? Natatawa namang wika ni Rody. Di bibili ako ng magandang bahay. Hindi lang maganda, malaking bahay pa. Punong-puno naman ang determinasyon na wika ni Salome. Noong mga sandaling yon, kapwa masaya lang ang magkapatid. Simple lang naman ang kanilang buhay. Kahit na sapat lang ang kinakain nila sa araw-araw, nagagawa nilang magpatuloy na para bang walang iniisip na problema. Masaya si Salome sa kung ano man ang estado ng kanilang buhay kasama ang kanyang kuya. Pero isang gabi, habang nasa kalagitnaan sila ng hapunan, biglang may mga dumating na kalalakihan at basta na lamang pumasok sa kanilang bahay. Hinila na mga yun si Rody. Hinawakan ni Salome ang kanyang kuya para pigilan ang mga yun.
Ano bang kailangan nyo sa kuya ko? Tanong ni Salome sa mga kalalakihan na maayos naman ang mga suot. Tauhan kami ni Don Fidel. Kailangan naming isama ang kuya mo dahil kailangan siya makausap ng amo namin. Sabi naman ng isang lalaki. Salome, ayos lang ako. Sige na, hayaan mo na. Wika ni Rodi. Anong ayos lang? Kinakaladkad ka nila. Ayos nga lang ako. Wala naman akong ginawang masama kaya nasisiguro kung walang gagawin si Don Fidel sa akin. Sige na, babalik din ako kagad. Kahit na hindi kumbinsido si Salome sa sinabi ng kanyang kapatid, wala na rin siyang nagawa nang harangin na siya ng dalawa pang lalaki. Agad na nakaalis sa mga yon. Balak niya sanang sundan ang mga lalaki pero nakakotse sila. Kung lalakarin naman niya patungong mansyon, aabutin siya ng halos kalahating oras. Kaya naman ang tanging naisip niya ay magsumbong na lamang sa mga pulis. Pero hindi pa man siya nakakalabas, dumating na ang binatang si Eric. Nakita kasi nitong isinakay sa van si Rodi, kaya nag-alala rin ito para sa kanya. Oh, ano nangyayari? Bakit kinuha ng mga si Kuya Rodi? Tanong ni Eric. Tauhan sila ni Don Fidel, Eric. Nag-aalala ako na baka may masamang gawin sa kanya mga lalaking yun. Kailangan natin magsumbong sa pulis. Sabi ni Salome. Sige, halika. Sumama ka sa akin. Hiramin ko lang yung motor ni Papa at pupunta tayo agad sa istasyon. Agad na tumakbo ang binatang si Eric paalis. May dala-dala na itong motor nang makabalik na ito. Mga ilang sandali lang ay narating na nila ang istasyon ng mga pulis. Agad na isinalaysay ni Salome ang mga nangyari. Pero nadismaya ang dalaga nang sabihing bibigyan na lamang sila ng balita kinabukasan. Para bang wala namang balak gawin ng mga pulis na yon. Kahit pa sinabi na nga nilang dinukot ang kanyang kapatid. Iritadong lumabas ng istasyon ng pulis ang babae. Napapamura pa siya sa sobrang dismaya. Ano pa bang aasahan natin sa mga pulis na yan? Sa yaman ni Don Fidel na yon, malamang tuta niya lang din ang mga pulis na yan. Wala talagang makikinig sa atin dyan. Kung pumunta kaya tayo sa bayan, doon natin isumbong si Don Fidel. Baka maayos naman ang mga pulis doon. Suhestyon naman ang binatang si Eric. Hindi, huwag tayong pupunta sa kanila. Mas malala ron. Nabanggit sa akin ni Kuya noon na mas kadikit ni Don Fidel ang mga pulis sa bayan. Sagot naman ang dalaga. Anong gagawin natin ngayon? Anong mangyayari sa kuya mo? Hindi ko rin alam. Sa ngayon, siguro, ipagpaubaya na lang muna natin ang lahat sa Diyos. Alam kong hindi niya naman pababayaan ang kuya. Huminga na lamang ng malalim si Salome. Bumalik na lang siya sa kanilang bahay kasama si Eric. Noong mga sandaling yun, kung sino-sinong santo na ang kanyang binanggit. Hawak din niya ang rosary at paulit-ulit na dinadasal na sana walang mangyaring masama kay Rodi. Dakong 12:00 ng gabi, bumalik na si Rodi. Nakangiti pa ito at may daladalang supot ng pagkain. Agad niya itong nilapitan. Tinignan niya ang mukha ng kuya niya, pati na rin ang braso at kung saan-saan pa. Pero wala naman siyang nakita na kahit na anong galos o sugat. Kuya, ano bang nangyari? Bakit ka ba kinuha kanina? Sinaktan ka ba nila? Nag-aalalang tanong ng babae. Naku, huwag ka na mag-alala. Wala naman silang ginawa sa akin. Sa katunayan, kaya ganun nila ako kinuha kanina para isurpresa ako. Alam mo naman si Don Fidel maloko lang yun. Pero pagdating sa mga tao niya, galante yun. Pagdating ko kanina sa mansyon, binigyan niya ako ng pera. Kasi yung kliyente niya na dapat magbaback out na nitong nakaraan, biglang bumalik. Alam mo kung bakit? Kasi pinakiusapan ko yun ng hindi niya alam. Kaya yun, nagulat siya nang malaman niya na ako ang dahilan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka naman sinasabi mo lang yan kasi tinakot ka ni Don Fidel na magsalita. Pagdududa ng dalaga. Ano ka ba? May pagkamayabang si Don Fidel. Pero hindi ko naman nakilala bilang bayolenteng tao yun. Pwede pa yung dalawa niyang anak, si Joshua at si Marian. Si Don Fidel, mabait yun. Maasiwa ka nga lang talaga kapag nagyabang na. Pero kasi may pagyayabang naman. Ito, binigyan nga ako ng 10,000. Kalahati niyan, pang tuition mo next sem. Kalahati naman sa'yo. Inabot sa kanya ni Rodi ang isang sobre
At nang tignan nga yun ng dalaga, hindi siya makapaniwala na may ganong halaga silang pera. Kuya naman, yung kalahati sa'yo na. Ikaw nagpakahirap niyan eh. Sagot naman ng dalaga. Yun na nga, kasi baka may mga paggastusan kanyan sa school. Kung ayaw mo, edi kay Eric na lang. Total, nandito si Eric. Pagbibiro pa ni Rodi. Sakto, hindi pa ako binibigyan ni Papa ng allowance oh. Akmang kukunin na ni Eric ang pera nang tapikin ni Salome ang kamay nito. Kunwari ka pa, gagawin mo lang pamusta sa bilyar eh. Sabi naman ni Salome. Basta Salome, kailangan mo yan. Malapit na rin naman ang sahod ko eh. Kaya magkakapera na rin ako. Dagdag pa ni Rodi. Maraming salamat talaga kuya. Pangako, balang araw babawi rin ako sa'yo. Sabi pa ng dalaga. Nung mga sandaling yun, nawala na rin ang pangamba ng dalaga. Inisip niya na nagkamali siya ng akala tungkol kay Don Fidel. Noon kasi, nakakarinig siya ng mga balita na meron daw pinabugbog ang matandang lalaki. Pero dahil sa sinabi ng kanyang Kuya Rodi, palagay niya ay paninira lamang yun. Mabilis na lumipas sa mga araw, nagkaroon ng isang mahalagang okasyon sa mansyon. Kaarawan ni Don Fidel. At dahil isa si Rodi sa pinagkakatiwalaan ng Don, naimbitahan ito na dumalo. Imbitado rin si Salome nun. Ayaw man sumama ng dalaga ay napilitan na lamang ito. Nahihiya kasi si Salome na tumanggi dahil baka mapahiya ang kanyang kuya. Nung dumating sila sa mansyon, ang dami ng tao, mga nakasuot na pangmayaman. Salome, dito ka na lang muna ha. Pinapatawag kasi ako ni Don Fidel sa loob. Huwag ka alis dito kasi babalikan kita bago magsimula ang event sa loob. Sabi sa kanya ni Rodi. Sige kuya, bilisan mo ha. Wala kasi akong kausap dito. Sabi naman ni Salome at tumangulang ang kanyang kuya. Umupo na lamang ang dalaga sa gilid. Nasa gilid lang siya ng fountain at masayang pinagmamasda ng mga isda roon. May ilaw sa ilalim ng tubig kaya kahit gabi na ay nakikita niya pa rin yun. Maya-maya, bigla na lamang may dumating na lalaki. Maputi, mistiso yon at talaga namang anak mayaman ng kutis. Noong una ay hindi niya ito nakilala. Pero nang makita ni Salome ang mukha nito, napansin niyang kahawig ito ni Don Fidel. Kaya ang unang pumasok sa utak niya ay anak ito ng Don. Hello miss, how are you? Ang ganda mo naman. Sinong kasama mo? Tanong ng lalaki. Nakaramdam agad si Salome ng pagkailang. Medyo nabastusan kasi siya sa kung papaano siya kausapin ito. Ganun pa man, dahil likas na magalang at mabait ang dalaga, ay sinagot pa rin niya ang tanong nito. Nandito lang ako kasi isinama ako ni Kuya Rodi. Sagot niya. Oh, ikaw pala yung laging pinagmamalaki ni Rodi sa amin na may kapatid daw siyang maganda. Well, to be fair, honest pala talaga si Rodi ah. Kasi maganda ka naman talaga. By the way, my name is Joshua. You can call me Josh. Anak ako ng may-ari ng lahat ng nakikita mo. Sa ibang sabi, anak ako ni Don Fidel. May halong kayabangan na wika nito. Tingin pa lang nito kay Salome, alam na agad ng dalaga na may mali siya yon. Ako naman si Salome. Magandang gabi. Sagot ng dalaga na may tipid ng ngiti. Napaka-formal mo naman. Pwede naman maging natural ah. Isa pa, gustong-gusto ko naman ng gandang natural. Nakangiting wika ni Josh na sandaling hinawakan ang buhok ni Salome. Agad namang dumistansya ang dalaga. Kung ayos lang, wag mo akong hahawakan. Hindi kasi ako nagpapahawak sa ibang lalaki. Pero kung magiging boyfriend mo ko, I can touch you whenever I want. Ha? Oh no, napaka-inosente mo nga pala. Wala kang alam sa mga ganong klaseng bagay. Don't worry, I'll be gentle naman kapag... Aalis na ako. Pasensya na. Oh, saan ka pupunta? Diyan lang. Please, alis na muna ako. Sagot niya na parang nanginginig na rin ang tinig. Pinitiwan na siya ng lalaki. Nakangiti ito sa kanya nang may halong mali siya. Para bang hinuhubaran na siya nito gamit lang ang tingin. Mabuti na lang ay nakaalis na rin agad si Salome. Naglakad-lakad na lamang siya roon. Makalipas lang ang halos 10 minuto, saka siya bumalik sa pinanggalingan niya.
Maya-maya pa ay sinundo na rin siya ng kanyang kuya at saka pumasok sa loob. Maingay na roon at marami nang nakainom ng alak. May iba ring nagsasayawan. Sumasakit ang ulo ng dalaga dahil hindi siya sanay sa mga ganong klase ng senaryo. Habang nagkakasiyahan ng lahat, bigla na namang umalis ang kanyang kuya Rodi. Hindi niya alam kung ano na naman ang ipapagawa ng amo nito sa lalaki. Pero isa lang ang nasisiguro ni Salome. Hindi niya na kaya pang tumagal sa ganong klaseng kaingay na lugar. Marami pang iba't ibang kulay na nagpapasakit lalo ng kanyang ulo. Umupo na naman siya sa gilid. Iginagala niya lang ang kanyang tingin. Mga ilang sandali lang, isang babae naman ang lumapit sa kanya. Maganda ang babae. Kita pa ang pusod nito dahil sa pagiging daring ng suot nito. Palagay niya rin ay mas matanda lang ito sa kanya ng ilang taon. And who are you para umupo sa pwestong to? Mataray na tanong sa kanya ng babae. Nung unay hindi niya pa agad narinig ang sinasabi nito dahil maingay, kaya hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakaupo. Nakita niyang umirap na ang babae sa kanya. May sinabi ito sandali sa iba pa nitong kasamang babae na hindi rin naman narinig ni Salome. Maya-maya, binalikan siya nito ng atensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging malala ang katarayan nito. Bingin ka ba? I'm asking you, bakit ka nandito? This seat is not for you. Mukha bang pwesto ito ng mga low-class girl like you? Sa sinabing yun ng babaeng kausap ni Salome, nakaramdam na ng galit ang dalaga. Pakiramdam niya ay talagang iniinsulto siya nito. Kaya naman, wala na siyang pakialam kung sino ang nakakausap niya. Kailangan niya lang sagutin ng babae para ipaalam na hindi siya nito dapat inaapi. Excuse me pero hindi ako low class. Kahit na hindi ako mayaman, may class akong kumilos. Ganon din magsalita at makisocialize sa kahit na sinong tao. Hindi ako kagaya mo na parang walang pinag-aralan the way na magsalita ka. Yan ba ang class na sinasabi mo? Wala akong maramdaman na pagiging disente sa'yo. Wika ni Salome. Dahil sa sinabi ng dalaga, ay agad nang nanggalaiti ang kanyang kausap. Nakakuyom na agad ang kamao nito na parang kakaunting kibot na lang ay mananakit na ito agad. Pero walang pakialam si Salome. Para sa kanya, walang kahit na sino man ang may karapatan na siya ay insultuhin. Ang kaso nga lang, wala siyang kaalam-alam kung sino ang kaharap niya. Kilala mo ba kung sino ako? Tanong ng babae. Hindi. Sino ka ba? Nagtawa na ng mga kasama ng babae. Pero nagulat na lang siya nang biglang abutin ng babae ang kanyang buhok at saka hinila palapit. Sa puntong ito, nakaramdam na ng takot ang dalagang si Salome. Pakiramdam niya ay biglang humina ang tuhod niya. Meron kasi siyang trauma sa mga taong may kakayahang makapanakit. Ako lang naman ang bunsong anak ng taong may-ari ng mansyon na ito. Ako si Marian. At ikaw, isa ka lang daga sa paningin ko. Kaya huwag kang mag-aangas sa akin. You need to know your place if you want to live more years. Hindi ka nababagay dito dahil lahat ng nandito mayayaman. Ikaw, go back to your cave. Wika ng babaeng si Marian na marahas pang binitiwan ng buhok ni Salome. Ang buong akala niya ay matatapos na ang usapan na yun kapag hindi na siya nagsalita. Pero bago umalis ang babaeng si Marian, ay nagulat na lamang si Salome nang bigla siya nitong sampalin. Sa lakas ng sampal ay napaupo siya sa mahabang sofa. Sa pilitan siyang hinila para makabangon at itinulak naman. Stay away from us dahil baka hindi na kita matansya. Go! Wala nang nagawa pa si Salome kundi ang umalis na lang. Ang tapang na meron siya kanina ay agad na naglaho. Bukod sa umiiwas siya sa gulo, ayaw rin niyang mapahamak ang trabaho ng kanyang kuya Rodi. Lumabas na lamang siya. Nakatayo lang siya sa gilid at hinihintay na lamang na matapos ang event na yon at nang makauwi na rin. Ayaw niya rin naman kasing iwan ang kanyang kapatid. Makalipas lang ang ilang minuto, lumabas na si Rodi. Inayos naman ni Salome ang kanyang sarili. Wala siyang balak na ipaalam kung ano man ang nangyari. Ayaw na lang din kasi niyang mag-alala pa ang kanyang kuya. Kuya, pwede bang mauna na ako sa atin?
nabuburyong na ako dito eh. Sabi ni Salome sa lalaking si Rodi. Ah, ganun ba? O sige, umuwi na tayo. Sagot naman ito sa kanya. Pero paano ang okasyon? Hindi ka na bababalik sa loob? Tanong ng dalaga at sandali pang sumilip sa mansyon. Hindi na, nakainom na si Don Fidel eh. Kapag ganong may tama na siya, lahat kami mga utusan niya o yung mga bodyguard dumidistansya na. Advice din sa amin ng abogado niya yon. Paliwanag ni Rodi. Agad namang nagsalubong ang kilay ni Salome. Bakit naman? Ano bang ginagawa niya kapag lasing? Naku, kumukulit. Ganun. Basta, hayaan na lang natin. Umuwi na lang tayo. Hindi na sila nakapagpaalam pa kay Don Fidel dahil na rin sa sinabi ni Rodi. Tahimik lamang silang naglalakad sa daan. Hindi maiwasan ni Salome na tingnan ang nakatagilid na imahe ng kanyang kuya. Kilala niya si Rodi. Alam niya kapag meron itong hindi sinasabi sa kanya. Alam niya kapag meron itong dinadalang problema. Pero sa mga sandaling yun, kahit na nararamdaman niya na may kakaiba sa kanyang kuya, hindi niya matukoy kung ano yun. Basta kakaiba ang galaw ni Rodi na malayo sa dati niyang nakasanayan. Kuya, ayos ka lang ba? Pansin ko kanina ka patahimik. Hanggang makauwi tayo rito sa atin, hindi ka pa rin nagsasalita. May nangyari ba? Napagalitan ka ba ni Don Fidel? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Umiling si Rodi sa kanya at pilit nang umiti. Nangyari? Wala naman. Wala naman nangyari bukod sa kailangan na naming lumayo muna. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, nakainom na kasi kaya iba na ang ugali nun. Iba kasi talaga epekto ng alak sa utak ng tao. Kaya ikaw, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, siguradong magkakaroon ka ng mga kaibigan. Huwag na huwag kang magpapa-impluwensya na uminom ng alak ha, kasi hindi yun maganda sa isip ng tao. Paliwanag ng lalaki at natawa pa ito saglit. Hindi na lamang nagsalita pa si Salome. Alam niyang pilit lamang iniiba ni Rodi ang usapan. Kinabukasan, maagang naghanda ang dalaga. Wala naman silang pasok nung araw na yon. Pero kailangan niyang pumunta sa kanilang universidad para mag-practice ng sayaw na gagawin nila sa darating na Foundation Day. Isa si Salome sa napiling mag-perform kasama ang kanyang mga kaklase. May husay din naman kasi ang dalaga sa pagsasayaw, kaya wala siyang takas sa mata ng kanilang professor. Umaga hanggang hapon ang itinagal ng kanilang pag-ensayo. Maaga dapat silang matatapos kung hindi lang nabanas ang kanilang choreographer. Late na kasing nagdatingan ng iba kaya kinailangan nilang maghintay. Pero kahit na ganun, kahit na papaano'y unti-unti na nilang nabubuo ang mga step. Bandang 5:00 na ng hapon nang matapos na sila. Paglabas ni Salome, nagulat na lang siya nang makitang nasa tapat ng gate si Eric. Oh, wala namang pasok ah. Bakit ka nandito? Tanong ng dalaga. Nang humarap sa kanya ang binata, nagtaka siya sa itsura ng mukha nito. Parang labis kasi itong nag-alala. Salome, si Kuya Rodi, kinuha na naman ng mga tao ni Don Fidel. Sabi ni Eric. Nung una ay hindi naman kinabahan si Salome. Iniisip kasi niya na baka pakulo na naman yon ng matandang Don. Ano ka ba? Parang hindi mo naman alam yung kinuwento ko tungkol sa pakulo ni Don Fidel. Natatawa niyang wika, pero hindi nakikipagbiruan ng binata noong mga sandaling yon. Agad nitong hinawakan ng kanyang mga kamay at muling nagwika. Hindi na ito biro. Hindi na ito parte ng isang sorpresa. Salome, makinig ka sa akin. Seryoso na to. Nakita kong dinala nila ang kuya mo. Kaninang hapon habang naglalakad si Kuya Rodi dun sa kalsadang hindi na ganong nadadaanan, nilapitan siya ng 4 na lalaki na matatangkad. Tinapakan ang ulo niya at nang subukan niya makawala, pinagsusuntok at pinagsisipa siya. Tingin ko may mangyayaring masama sa kuya mo. Kaya ngayon kailangan na nating umuwi. Kailangan na natin mailigtas ang kuya mo. Sa sinabing yun ni Eric ay agad na dumaloy ang pag-aalala sa kanyang sistema. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Kahit na alam niyang imposibleng mapakinggan sila, lumapit sila sa pinakamalapit na istasyon. Pero nang malaman ng mga pulis na tauhan ni Don Fidel ang kumuha sa kanyang kuya,
Naramdaman ni Salome na parang wala namang balak ang mga yun na tulungan sila. Sinabi lang sa kanila na magpapadala ng tao sa area pero wala rin namang nangyari. Kaya sa halip na umasa sa mga alagad ng batas na hawak naman sa lieg ni Don Fidel, silang dalawa na lamang ang gumawa ng paraan. Saktong 8:00 na nang makabalik na sila sa kanilang lugar. Pupuntahan na sana nila ang lalaking si Rodi sa mansyon nang makasalubong naman nila itong tumatakbo sa kalsada. Duguan ang mukha nito, sira din ang damit. Patunay lamang yun na talagang pinahirapan ng kanyang kapatid. Diyos ko, kuya, ano bang ginawa nila sa'yo? Mamaya na ako magpapaliwanag. Sa ngayon, kailangan na nating umalis. Wika naman ni Rodi. Madilim na rin naman nung oras na yon kaya ang tanging naisip ni Salome noon ay magpunta sila sa gubat. Doon lang ang lugar na alam niyang ligtas sila at malabo silang makita ng mga tauhan ni Don Fidel. Nang naroon na sila, kahit na papaano'y nakahinga na rin sila ng maluwag. Dito na ipinaliwanag ni Rodi kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Aksidente kong natuklasan ng mga iligal na gawain ni Don Fidel. Kaya pala ang bilis niyang yumaman. Nagbebenta siya ng mga illegal drugs, pati na rin mga illegal na gamit gaya ng baril. Ang dami niya pang negosyong illegal. Nung una akala ko hindi niya alam na may alam na ako. Nanatili lang akong sarado ang bibig. Nagbulag-bulagan lang ako kasi kailangan ko ng pera para sa atin. Pero hindi ko alam, matagal na pala niyang bistado na may nalalaman ako. Papatayin niya ako at idadamay ka niya, Salome. Hindi ko makakaya kung pati ikaw ay masasaktan. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mamamatay. Kaya gusto kong umalis ka rito, Salome. Magtungo ka ng Maynila at doon mo ipagpatuloy ang lahat ng pangarap mo. Gusto kong mamuhay ka ng malayo sa kapahamakan. Gusto kong matupad mo lahat ng gusto mong matupad. Pero kuya, hindi kita kayang iwan na mag-isa rito. Baka kung ano pang mangyari sa'yo eh. Pagtutol ng dalaga pero isang ngiti ang isinukli sa kanya ng lalaki. Salome, kailangan mong kayanin. Kailangan mong masanay na wala ako at malayo ako sa'yo. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na wala tayong ibang pagpipilian kundi itong sinasabi ko lang. Hindi lang buhay ko ang nasa panganib, pati buhay mo rin. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Kailangan mong makinig sa sinasabi ko. Hindi ako matatahimik sa langit kapag nalaman kong pati ikaw ay napahamak. Dagdag pa ni Rodi. Naiyak na lamang ang dalaga. Hindi niya matanggap na naging ganoon ang kanilang buhay. Pero aminado siyang sa kanilang estado. Wala talaga silang ibang magagawa. Salome, tama si Kuya Rodi. Kailangan mong tatagan ang loob mo. Kung hindi ka aalis dito, pati ikaw madadamay. Huwag kang mag-alala. Kahit na pumapasok ako, sisilip-silipin ko si Kuya Rodi. Tutulungan ko siya kung ano man ang makakaya ko. Pero ikaw, kailangan mo magpakalayo-layo. Hindi na biro ang nangyayari. Ngayong alam na natin ang tunay na kulay ng doon na yun, malamang sa malamang, hindi rin siya takot pumaslang ng tao. Wika naman ni Eric. Kalaunan, nakumbinsi na rin naman si Salome. Napagtanto niya na mas maiging makaligtas din siya. At tinatak niya sa kanyang isipan na balang araw, babalik siya para pagbayarin si Don Fidel sa lahat ng kasamaan nito. Matapos ang pag-uusap na yun, madaling araw pa lang ay naghanda na ang magkapatid. Palihim silang nakabalik ng kanilang bahay. Nagmamadaling makapag-empake ang dalawa. Patungong Maynila na si Salome, habang si Rodi naman, bahala na kung saan ito makakapagtago. Sa tulong ng binatang si Eric, nakarating sila ng terminal papuntang Maynila gamit ang kakarag-karag na tricycle. Bandang 6:00, may dumating na ring bus. Agad na niyakap ni Salome ang kanyang kuya. Batid niya na maaaring yun na ang huli nilang pag-uusap. Kaya naman, sobrang higpit ng kanyang pagkakayakap. Magpapakabuti ka ha. Palagi mong iisipin kung ano ang tama. Maging palaban ka ron ha. Huwag ka magpapaapi sa kahit na sino. Pangako, kapag naging maayos na ang lahat, susundan kita. Kailangan ko lang gawin ang tama rito. Kailangan lang matigil ang ginagawa ni Don Fidel. Nang sa ganun,
makapamuhay na rin tayo ng payapa. Wika ni Rodi. Kuya, pangako, magtatapos ako ng pag-aaral ko. At kapag nangyari yun, babalikan kita. Ipaglalaban ko ang karapatan natin. At pagbabayarin natin si Don Fidel sa mga iligal at masamang gawain niya. Ipangako mo lang sa akin na pagbalik ko, nandito ka pa. Wika naman ng dalaga. Pangako yan. Sagot naman ni Rodi. Salome, kailangan mo nang sumakay. Dumadami na ang nasa loob ng bus, baka mawalan ka pa ng upuan. Sabi ni Eric na bitbit ang kanyang mga gamit. Salamat, Erika. Maraming salamat. Pasensya ka na kung nadadamay ka sa problema namin. Ingatan mo rin ang sarili mo dahil mahalaga ka rin sa akin. Tumango na lamang sa kanya ang binata. Pumasok na rin siya sa loob ng bus. At hindi nagtagal ay umalis na rin sila. Naiiyak na lamang ang dalaga. Hindi niya naisip na darating ang puntong kailangan niyang iwan ang kanyang kuya, na kailangan niyang makipagsapalaran sa Maynila. Makalipas lang ang halos 12 oras na biyahe, nakarating na rin siya sa Maynila. May dala naman siyang pera para sa bahay na uupahan niya. Pinadala sa kanya ng kanyang kuya ang lahat ng naipon nila sa loob ng 4 na taong paninilbihan ni Rodi sa pamilya nila Don Fidel. Hindi naman pera ang pinoproblema ni Salome noong mga sandaling yon. Ang mas iniisip niya, papaano siya makakapag-adjust sa syudad. Sa kanyang paglalakad sa kahabaan ng syudad, meron siyang nakitang isang apartment. Isang tirahan na hindi niya aakalain na magiging tahanan na niya at magiging malaking parte ng kanyang buhay. Unang buwan niya sa Maynila, sobrang nahirapan siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Nang pakiramdam niya ay mauubusan na siya ng pera, napilitan na siyang mag-working student. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang buwan at para bang nasasanay na rin siya sa sistema ng syudad. Kahit na papaano, nararamdaman niyang kasama niya pa rin ang kanyang kuya. Dahil halos araw-araw naman silang nagkakausap. Oh, kumusta ka naman ngayon? Pasensya ka na at hindi na ako nakatawag kahapon. Abala kasi ako sa trabaho kahapon eh. Alam mo naman, bago pa lang ako dito sa pinapasukan ko. Wika ni Rodi na nasa kabilang linya. Ayos naman ako rito, kuya. Naku, 1 taon na lang at makakapagtapos na ako ng college. Kapag nakakuha ako ng matinong trabaho, pasusunod rin na kita rito. Sabi naman ni Salome. Masaya lang sila ng kanyang kuya habang magkausap sa telepono noon. Pero walang kamalay-malay ang dalaga na yun na pala ang huling sandali na maririnig niya ang tinig ni Rodi. Dahil sa sumunod na araw, wala na itong tawag sa kanya. Ang sabi ng may-ari ng telepono sa tindahan, hindi na raw napapadaan ang kanyang kuya para makitawag. Sobrang nag-aalala na ang dalaga. Kaya ang tinawagan niya ay si Eric. Agad naman itong sumagot. Sinabi ni Eric sa kanya na umiiwas ang kanyang kuya sa paggamit ng telepono dahil hanggang sa puntong yun, hinahanap pa rin ito ng tauhan ni Don Fidel. Siniguro ni Eric na nasa maayos namang kalagayan ng kanyang kuya kahit na gano'n ang sitwasyon. Kaya naman, kahit na papaano'y gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Makalipas ang 3 taon, tila naging mabilis ang tagumpay para kay Salome. Pagkatapos kasi nitong makapagtapos sa kolehiyo, nagawa nitong makapagtayo ng isang negosyo ng pabango. Hindi rin inaakala ng dalaga na sa maikling panahon ay biglang magiging maingay sa Maynila ang kanyang negosyo. Dahilan para dumugin ito ng mga tao. Dahil dito, sa loob lang ng 2 taon, malaki na ang pinagbago ng buhay ni Salome. May pera na siya. May tuturing na niya ang kanyang sarili bilang kapantay ni Don Fidel. Lumaki kasi ng tuluyan ang kanyang negosyo at nagkaroon pa ng maraming branch sa iba't ibang parte ng bansa. At magkakaroon na rin ng branch sa iba pang lupalop ng mundo. Sa mga nakalipas na taon, patuloy pa rin naman niyang nakakapalitan ng mensahe ang kanyang kuya. Pero mula nung huli nilang pag-uusap,
Hindi na yung tumawag. Puro text at chat na lang sa mga messaging app. Iniintindi na lamang ng dalaga dahil iniisip niyang nag-iingat lang din si Rodi para sa sarili nitong kapakanan. Kuya, makakauwi na rin ako dyan. Wika niya habang nakatingin sa larawan nilang dalawa ni Rodi. Plano ng dalaga na bago matapos ang taon, pupuntahan niya ang kanyang Kuya Rodi para magkasama nilang ipagdiriwang ang paparating na Kapaskuhan. Ma'am, ano pong gagawin natin sa mga appointment natin for the next month? Tanong sa kanya ng sekretary na si Shane. Cancel mo muna at ikaw wala ka na munang trabaho this month. Huwag ka mag-alala, bayad ka pa rin naman. Gusto ko lang na ilaan mo ang buong December mo sa pamilya mo. Nakangiting wika ni Salome. Talaga po ma'am, ang bait nyo naman po. Deserve nating makasama ang mga mahal natin sa buhay sa Pasko. Kaya ikaw, enjoy your holiday with your family. Sagot pa ni Salome. Malaki na talaga ang ipinagbago ni Salome. Hinubog siya ng karanasan at ng mga pinagdaanan niya sa Maynila. Kaya naman sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay kaya niya nang harapin ang mga taong kinatatakutan niya nang walang nararamdamang takot. Nang maihanda na ni Salome ang hotel na kanyang tutuluyan sa sentro ng kanilang probinsya, hindi na rin siya nagsayang pa ng oras. Nag-impake na rin siya para makaalis. Sakay ng kanyang mamahaling sasakyan, ihahatid siya ng kanyang personal driver na para bang naging ama na rin niya sa loob ng 2 taon. Mang Waldo, kapag mga bandang 20 na ng December, umuwi na po kayo sa inyo. Kailangan kayo ng pamilya niyo sa Pasko. Wika ni Salome sa kanyang driver habang nasa biyahe na sila. Sigurado po kayo, ma'am. Wala pong maghahatid-hatid sa inyo kapag aalis kayo. Sabi naman ng matandang si Waldo. Ayos lang naman po ako. At saka may mga nagvo-volunteer naman na mag-a-assist sa akin from agency. Mga tao na makakatulong sa akin kung ano man ang kakailanganin ko sa paghaharap namin ni Don Fidel. Huminga ng malalim ang matandang si Waldo. Alam ni Salome ang ibig sabihin nun. Malapit na kasi sa kanya ang matandang ito. Kaya naman kahit na hindi naman sila magkadugo, talagang nag-aalala ito sa kanyang mga binabalak. Ma'am, sigurado na po ba kayo? Sa pagkakaalam ko kasi, malaking tao si Don Fidel. Nakikita ko siya sa internet. Hindi naman sa sinasabi kong hindi niyo siya kakayanin. Nag-aalala lang po talaga ako para sa kapakanan ninyo. Sabi ng matanda. Kapag wala akong ginawang paraan para bumagsak siya, habang buhay na lang din pong magtatago ang kuya ko. Hindi niya deserve ang ganong klaseng buhay. Sapat na ang halos 4 na taong pag-iingat niya para lang hindi mapahamak. Ngayong may kakayahan na ako, gusto kong maranasan naman ni Kuya Rodi na maging payapa. Sagot naman niya. Naiintindihan naman kita, iha. Pero mag-iingat ka palagi, ah. At kung kailangan mo ang tulong ko, pagsabi ka lang. Kilala mo naman ako eh. Marami akong kilala sa loob ng kulungan na pwedeng makatulong sa atin. Si Mang Waldo talaga, hindi po tayo gagamit ng kahit na anong dahas. Isa pa, ayaw na po kitang madamay rito. Nakita ko po kung papaano kayo nagbago para sa pamilya nyo. Kaya wag niyo na pong balikan ng madilim na nakaraan. Ma'am Salome, maraming salamat po ulit ah. Nung dati akala ko hindi ninyo ako tatanggapin kasi galing akong kulungan. Pero binigyan niyo ako ng pagkakataon na patunayang nagbago na ako. Masayang wika ni Mang Waldo. Nakatulog na ang dalaga sa haba ng kanilang biyahe. Nagising na lamang sila ng madilim na ang paligid. 7:00 na pala sila nakarating. Nakatigil sila sa gilid ng kalsada dahil hindi na gumagana ang electronic map na gamit nila sa cellphone. Ma'am, hindi ko na po alam kung saan dito yung inyo. Ayaw na pong gumana ng e-map natin. Natatandaan niyo pa po ba kung saan? Binuksan nila ang bintana at sumilip ang dalaga sa labas. Maliwanag naman dahil kumpleto ang mga poste ng ilaw. Napansin ng babae ang malaking rebulto ng aso sa gilid ng daan sa di kalayuan.
Doon po sa may rebulto ng aso, kakanan po tayo dyan. At kapag nakapasok na tayo, dire-diretso na po tayo hanggang sa dulo. Doon na po ang baryo namin. Sabi naman niya at sinunod naman yun ng matanda. Kailangan niya munang makausap si Eric. Dahil si Eric lang din naman ang nakakaalam kung saan niya matatagpuan ang kanyang Kuya Rodi. Habang umaandar sila sa malubak na daan, natanaw na niya ang isang malaking bahay na maliwanag. Yon ang mansyon ni Don Fidel. Sa isang iglap lang, nakaramdam na naman siya ng galit. Pero kinalma na muna niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang manatiling focus para sa mga pinaplano niya. Ang una niyang hakbang, gagamitin niya ang kanyang pera para gawing testigo ang kanyang Kuya Rodi. Maya-maya lang, narating na rin niya ang tirahan nila Eric. Hindi na muna siya lumabas ng sasakyan. Pumarada na muna sila sa gilid at hinintay kung lalabas ba ang binata. Hindi nga nagtagal, nakita nilang dumaan na si Eric. May dala-dala yung timba. Agad namang lumabas si Salome at tinawag ang lalaki. Eric! Salome! Bigutilyo at balbasarado na ang binatang si Eric. Pero nagawa niya pa rin yung kilalanin. Hinila niya si Eric at pinapasok sa loob ng sasakyan. Mang Waldo, dalin mo kami sa lugar na kung saan walang makakarinig sa magiging pag-uusap namin. Wika ng dalaga. Hindi nagsasalita si Eric noong mga sandaling yon. Parang nababahala ang reaksyon ng mukha nito. Nakarating sila sa isang bakanting lote. Wala nang dumadaan na kahit sino roon kaya pinarada na rin ni Mang Waldo ang sasakyan. Lumabas ang dalawa at nag-usap. Agad na tinanong ni Salome ang tungkol sa kuya ng dalaga. Eric, alam kong alam mo kung nasan si kuya. Ituro mo sa akin at sisimulan na namin ang mga dapat naming gawin. Sabi ni Salome. Pero nagtataka ang dalaga kung bakit nananatiling nakayuko at tahimik lang ang binata. Hindi niya alam kung bakit parang hindi ito masaya ngayong nagkita na sila. Kaya naman, hinawakan ni Salome ang magkabilang balikat ni Eric at saka muling tinanong. Nakatingin siya sa mata ng binata. Tinatanong kita, Eric. Nasan si kuya? Ano bang problema at hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Magsalita ka! Salome, Ano? tumaas na ang tinig ni Salome nung mga sandaling yon. Kaya naman napilitan na ang lalaking si Eric na ipagtapat kung anuman ang tunay na nangyari. Wala na ang kuya mo. Nang marinig yon ng dalaga, tila tumigil ang ikot ng mundo ni Salome. Hindi niya agad na ipasok sa utak niya ang sinabi ni Eric. Noong una, akala niya ay nakikipaglokohan lang sa kanya ang kaibigan. Pero nananatiling seryoso ang lalaki. May luhang tumutulo mula sa mga mata nito. Anong sinasabi mo dyan? Lagi kong katext at kachat si kuya. Tumigil ka nga sa ganyang biro mo, Eric. Hindi ka nakakatuwa, ah. Alam mo ba yon? Sabi ni Salome pero may kaba na rin sa kanyang kalooban. Yung mga text at chat na natatanggap mo mula sa pangalan mo, sa akin yun galing. Bago mangyari ang pagkawala niya, hinabili niya sa akin ang number niya pati na rin ang account niya sa social media para kahit papano may magre-reply pa rin sa'yo. Pinakiusapan niya ako na gawin yun, Salome. Kasi alam niyang kapag nalaman mo agad na nasa panganib at napahamak siya, uuwi ka rito at masisira lahat ng pinaghirapan mo sa Maynila. Ayaw niya maging hadlang sa pagtupad mo sa mga pangarap mo. Kaya noong mga panahon na yun, ako ang kinausap niya para paniwalain ka na buhay pa rin siya. Masakit din sa akin yun, Salome, kasi niloloko kita. Pero naiintindihan ko ang kuya mo dahil para din sa iyo yun. At saka, yan ang huli niyang hiling sa akin kaya kahit na ayoko, hindi na ako nakatanggi. Paliwanag ng binata. Hindi totoong sinasabi mo. Nagbibiro ka lang, di ba? Salome, tignan mo ako. Tignan mo ang mga mata ko kung nagsisinungaling ako. Hindi na kinaya pa ni Salome ang kanyang mga nalaman.
Nawala na rin ito ng malay. Inasikaso na muna nila ni Mang Waldo ang dalaga. Makalipas lang ang 10 minuto, nagising at nahimasmasan na rin si Salome. Kahit na hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig, ay mas pinili nitong pakinggan kung ano nga ba talaga ang nangyari. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong nangyari sa kuya ko? Tanong ni Salome. Natagpuan ni Don Fidel ang pinagtataguan ni Kuya Rodi sa bayan. Yung mismong amo kasi ng kuya mo, nilaglag siya. Kaya yun, nakuha siya ulit ni Don Fidel. Mukhang alam na ng kuya mo na mangyayari yun kasi hinabiling ka na niya sa akin eh. Matapos simula ng pagkukwento ay tuloy-tuloy ang pag-iyak ng binatang si Eric. Garal-galang tinig nito. Ramdam na ramdam ni Salome ang sakit na dinanas din ni Eric dahil sa mga nangyayari. Pinahirapan nila si Kuya Rodi. Binugbog nila. Nakita na lang yung katawan ni Kuya Rodi sa gilid ng kalsada. Nilalangaw. Wala nang buhay. Duguan at nakatape pa ang bibig niya. Sobrang sakit nun, Salome. Kahit hindi kami magkadugo, ako ang nag-iisang tao na nag-asikaso sa kanya mula morgue hanggang sa ilibig siya. At ang pinakamasakit pa ron, hindi ko yun pwedeng sabihin sa'yo agad. Kasi ayaw ng kuya mo na maudlot ang mga pangarap mo eh. Dagdag pa ng binata. Magkakahalong emosyon na ang naramdaman ni Salome noong mga sandaling yon. Galit, puot at lungkot. Walang paglagyan ng kanyang galit para sa pamilya ni Don Fidel. Noong mga sandaling yon, isinumpa niya na hindi siya papayag na mauwi sa wala ang mga nangyari. Walang hiya si Don Fidel. Hindi ako papayag na hindi siya magbayad sa ginawa niya. Bibigyan ko ng hustisya ang nangyari kay kuya. Pero Salome, makapangyarihan si Don Fidel. Marami siyang koneksyon na malalapitan niya. Sabi pa ni Eric. Eric, ano sa tingin mo kung bakit ako bumalik dito? Eric, hindi ako babalik dito kung wala akong sapat na lakas para labanan si Don Fidel. Narito ako para singilin siya sa mga ginawa niya. Mang Waldo, pwede bang pakikontak na yung tao natin sa agency? Pakisabi na kumilos na sila. Bukas na bukas din. Haharapin ko na sila at ipaparamdam ko sa kanilang dapat na silang kabahan. Matapang na at matatag na wika ng dalaga. Hindi maiwasan ni Eric na hindi humanga noong mga sandaling yon. Pakiramdam ng binata ay ibang Salome na ang kanyang kasama. Malaki na ang ipinagbago nito. Hindi na ito mukhang magpapaapi. Mukha na itong lalaban sa kahit na anong pagsubok. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumunta na muna sila sa isang hotel na nabook ni Salome para sa paninirahan niya. Kalmado na ang dalaga, pero masakit pa rin para sa kanyang wala na nga ang kanyang kapatid. Parang dinudurog ang kanyang puso. Ni hindi man lang niya kasi naiparamdam sa kuya niya ang maginhawang buhay. Kung kailan nasa tagumpay na siya, ay nawala naman si Rodi. Ang laki na ng pinagbago mo, Salome. Masaya ako para sa'yo kung ano man ang narating mo. Wika ni Eric nang nasa sala na sila ng unit ni Salome. Maraming salamat din, Eric. Hindi ko rin naman mararating ang mga ito kung hindi rin dahil sa tulong mo. Babawi ako sa iyo kapag natapos na ang lahat ng problema. Sagot naman ng dalaga. Hindi naman kailangan. Masaya akong tumulong sa'yo. Kasi mula noon hanggang ngayon wala naman akong ibang hangad kundi ang kaligtasan mo. Nakangiting sagot ni Eric. Nadamay ang kabuhayan mo. Nasabi mo sa akin kanina na nawalan ka ng trabaho dahil pinaban ka ni Don Fidel sa lahat ng negosyo rito nang malaman na ikaw ang tumutulong kay kuya. Kaya Eric, hayaan mo kong ibalik ang lahat ng naitulong mo. Hindi dahil yun ang kapalit, kundi dahil bilang paggalang at pagpapahalaga ko sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Tumango na lamang ang binata. Hindi na lamang din ito tumutol. Makalipas ang ilang sandali, naglabas ng alak ang dalaga.
Uminom sila hindi para magdiwang sa kanyang pagbabalik. Yun ay tanda ng kanilang pagluluksa. Kinabukasan ng umaga, sinamahan siya ni Eric patungo sa sementeryo kung saan nakalibing si Rodi. Magandang panahon ng umagang yun. Maaliwalas din ang sementeryo nang dumating sila roon. Habang pinagmamasdan ng puntod ng kanyang kuya, hindi niya maiwasang hindi mapaluha. Umupo siya sa tapat nito at hinaplos ang nakaukit na pangalan sa lapida. Kuya, sorry. Kasi hindi na ako umabot sa'yo. Sorry kasi ngayon lang ako, kuya. Pinapangako ko sa'yo. Hindi matatapos ang taon na hindi natin mabibigyan ng hustisya ang ginawa nila sa'yo. Ipakukulong natin si Don Fidel at doon siya mabubulok. Gumaan kahit paano ang kalooban ng dalaga pagkatapos niyang kausapin ang kapatid. Tapos nun, inihanda na rin niya ang sarili. Sa araw na yon, kailangan niyang maging matatag. Makakaharap na kasi niya si Don Fidel. Dadalo siya sa isang pagtitipo ng mga negosyante ng kanilang probinsya. Nagsuot siya ng itim na dress. Naglagay din siya ng eyeliner at ang kuko niya ay kinulayan din ng itim. Ganon din ang kanyang labi. Mukha siyang dadalo sa isang libing. Pero wala na siyang pakialam kung sa kanya mapupunta ang lahat ng atensyon ng mga naroon. Pagpasok niya pa lang sa labi ng hotel, nagtingi na sa kanya mga tao. Marami agad ang napukaw ang atensyon. Halos lahat ay kalalakihan. Naka-backless din kasi siya na dress, kaya talaga namang kitang-kita ang kanyang makinis at maputing likod. Bago siya makarating sa main venue, nakasalubong niya na ang lalaking si Joshua. Hindi niya makakalimutan ang lalaking ito. Anak ito ni Don Fidel. Agad namang ikinalma ng dalaga ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahit na anong kahinaan sa harapan ng kanyang mga kaaway. Oh, wait, you look so familiar. Ah, yeah, the sister of the dead Rodi. Ano nga ulit ang pangalan mo? Nakangiting wika ni Joshua. Pero halatang nangiinsulto lamang ito. Nagawa pa nitong tingnan ang dibdib niya. Salome, ako si Salome. And yes, kapatid ako ni Kuya Rodi. Ang namatay dahil sa isang matandang lalaki. Nang sabihin niya yon ay nakita niya agad na nagbago ang itsura ng lalaking kaharap niya. And what are you doing here? You're not allowed to... I'm here because I'm one of you. Patanong niyang sagot. Magsasalita pa sana si Joshua nang dumating na rin si Don Fidel. Pasimpleng nagsara ang kaliwang kamao ng dalaga. Pero kailangan niyang mag-focus kaya ginawa niya ang lahat para lang hindi siya mawala sa wisyo. Pagtingin niya pa lang sa mukha ng matandang lalaki, alam agad niya na wala itong ginawang tama. Naiirita siya agad. Kung pwede nga lang niya itong barilin ay ginawa na niya agad. What's happening here? Tanong ni Don Fidel. Look, Dad, this is Salome, yung kapatid ni Rodi na namatay dahil sa mga nakaaway niya. Look, nandito siya and I have no idea why. Natatawa pang wika ni Joshua. Oh, Salome, ikaw ang laging binabanggit sa akin ng kuya mo. Pero halata naman na wala na ang kuya mo rito. Matagal na siyang patay eh. Paano kasi masyadong mainitin ang ulo ng kuya mo kaya napaaway? Bakit ka nga ba narito? Tanong ni Don Fidel. Nandito ako kasi pagtitipon nito ng mga negosyante. So you're telling me na isa ka ng negosyante ngayon? Natatawa rin itong sabi na para bang hindi ito naniniwala sa kanya. Bakit? Masasamang tao lang ba ang pwedeng maging negosyante? Buwelta niya. Nawala naman ang ngiti sa mukha ng matandang lalaki. Sinasabi mo bang masama akong tao? Iritadong ganti naman ni Don Fidel. No, wala akong sinasabing ganon, Don Fidel. Ang gusto ko lang namang sabihin, pwede kang maging negosyante nang wala kang ginagawang masama. Kagaya ng ginagawa ko. Mula sa pagiging dukha, iginapang ko ang negosyo ko. And then, look at me now. Look at you now, ah.
Mukha ka kayang dadalo sa patay. Sabat naman ng lalaking si Joshua. Exactly. Dadalo ko sa patay. Ang kaso nga lang, huli na. Pero hanggang ngayon, magluluksa pa rin ako. Ito ang tanda ng pagluluksa ko para sa pagkawala ng kuya ko dahil sa mga taong halangang kaluluwa. Sabi pa ni Salome. Malakas ang tinig nito kaya marami ang nakakarinig sa kanyang mga sinasabi. Tiningnan niya sa matang doon. Para itong nanggagalaiti ngunit nagpipigil lamang. Ibang Salome na ang kaharap nyo ngayon, Don Fidel. Hindi na ito yung Salomeng naririnig nyo lang dati kay kuya. Kaya Don Fidel, mag-iingat ka sa mga kilos mo. Kasi konting pagkakamali mo lang, baka pagsisihan mo sa bandang huli. Pinagbabantaan mo ba ako? Pinagbabantaan? Hindi. Ituring mo itong biyaya. Kasi kung hindi mo ako nakaharap ngayon, hindi ka magkakaroon ng ideya sa mga susunod na mangyayari. Sabi ni Salome at nagpakita pa siya ng nakakalokong ngiti. Pinagpatuloy na lamang ni Salome ang kanyang paglalakad papasok ng venue. Umupo siya sa bakanting lamesa at saka kumuha ng wine. Kitang-kita sa kanyang kilos ang pagiging formal, disente at higit sa lahat ang pagiging elegante. Pakiramdam ni Salome na bahala sa kanya ang mag-amang Fidel at Joshua. Bagay na kahit papaano nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Habang mag-isa sa kanyang kinalalagyan, isang babae ang lumapit sa kanya. Pag-angat niya ng kanyang tingin, nakita niya agad ang pamilyar na mukha. Walang iba kundi ang babaeng si Marian. Kasama na naman ito ang mga kaibigan nitong kapareho ng ugali. Alam na agad ni Salome ang mangyayari, kaya handa na siya roon. Nangyari na rin kasi yon ilang taon na ang nakakalipas. Pero ang pagkakaiba ngayon, hindi niya nahahayaang apihin siya ni Marian. At sino ka naman? Bakit narito ka sa pwesto namin? Tanong ni Marian, nakataas pa ang isa nitong kilay. Pwesto? May nakalagay bang pangalan dito? Wala akong makita kaya sorry. Tanging sagot niya. Nagkatinginan ng mga taong naroon. Tila nakakagawa na rin sila ng eksena. You know what? You remind me of someone. And that someone is me, Marian, na anak ni Don Fidel. Nakangisi niyang sabi. Nanlaki naman ang mata ng babae sa kanya. And who the hell are you? Iritadong tanong ni Marian. Me? Hindi mo na ako naaalala? O sadyang hindi ka nakakaintindi sa sinabi ko ngayon? Ako ang taong sinampal mo noon sa parehong senaryong ito. Pero ang pagkakaiba lang, hindi mo na magagawa yun ngayon. Kasi hindi na ako aatras sa'yo. Matapang niyang sabi. Kitang-kita naman ang pagsisimula ng gigil ng babae. How dare you talk to me like that? Anak ako ng pinakamayamang negosyante ng probinsyang ito. At kapatid naman ako ng inabuso ng ama mo. Walang iya ka! Akmang sasampalin na ni Marian si Salome, pero nasalag ni Salome ang kamay ng babae. Sinampal niya ito ng malakas. Muntik pa itong matumba. Mabuti na lang ay nasalo ito ng mga kasama nito. Akmang gagantihan siya nito pero inilagan lang niya si Marian. Dahil dito, nasubsob si Marian sa sahig. Natigilan sa kasiyahan ng lahat nang hindi agad makatayo ang dalagang si Marian. Agad namang tumulong ang mga kaibigan nito. Saka mo na ako harapin kapag kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Hindi yung matapang ka lang kasi meron kang ama na halangang kaluluwa. Hinawi ni Salome ang kanyang buhok. Ngumiti siya ng nakakaloko sa lahat ng tiningnan niya. Sandali niya munang pinagmasdan si Marian habang nanggagalaiti ito. Naglakad na rin siya ng mabilis nung mga sandaling yon. Yun na ang simula ng pagpaparamdam ni Salome ng kanyang paghihiganti. Patikim pa lang niya ang mga yon. Pero ramdam niya ang pagkagimbal ni Don Fidel. Hindi pa nagsisimula ang event ay umalis na siya roon.
Tinungo na niya agad ang kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Mang Waldo at si Eric. Kumusta? Ano nangyari sa loob? Tanong ni Eric sa kanya. Pinatikim ko na sa kanila kung sino na ako ngayon. Kitang-kita ko sa mukha nilang gulat. Tingnan lang natin kung ano magiging reaksyon nila kapag nakahanap na ako ng mga ebidensya sa mga illegal nilang gawain. Sabi ni Salome. Ngumiti ng nakakaloko ang dalaga. Pero sa kaloob-looban niya, hindi niya pa rin maiwasang hindi kabahan. Batid niya sa kanyang ginawa, mapapaisip na rin ang kanyang mga kalaban. Kahit na ganun pa man, wala na siyang dahilan para umatras pa. Tuloy-tuloy na ang kanyang mga plano. Isusugal niya ang lahat ng meron siya, maipakulong lamang si Don Fidel. Pumuntong hininga na lamang si Salome at nagsimula na rin silang bumiyahe. Magaan ang pakiramdam ng dalaga nang makauwi na sila sa hotel. Magkasama sila ni Eric sa iisang unit, pero magkahiwalay ng kwarto. Ginagawa nila ito para mas madali nilang magawa ang kanilang mga plano. Nakausap ko yung mga tao mo kanina. Ang sabi nila, minamanmanan na nila yung isa sa mga katiwala ni Don Fidel sa isa sa mga negosyo niya. Meron din silang nakuhang impormasyon, pero kailangan pa nilang ma-verify kung legit. Salome, konting-konti na lang. Mailalabas na rin natin ang baho ni Don Fidel. Hindi magtatagal, makakamit na rin natin ang hustisya para sa kuya mo. Sabi ni Eric, mararamdaman ang pagkasabik sa tinig nito. Huwag muna tayo maging kampante. Alam ko ang profile ni Don Fidel. Hindi natin siya mapapabagsak ng ganun lang. Kung kinakailangan na mag-ipon tayo ng mga ebidensya, gawin natin. Pero wala tayong dapat ikabahala. Parating na rito ang mga kakilala kong pulis para mag-imbestiga sa kanila. Ano ba talaga ang pinakabalak mo? Tanong ni Eric. Kapag nakuha na natin ang kopya ng mga transaksyon sa mga iligal niyang gawain, ipapadala natin yun mismo sa Maynila. Sila makikipag-coordinate sa mga pulis dito para talaga maasikaso. Kapag nakulong na si Don Fidel, lahat ng perang meron siya, kukunin ng gobyerno sa kanya. At sa dami ng kaso niya, wala na siyang magagawa kundi mamatay sa kulungan. Pero ang pinakaplano ko, gusto kong mahirapan muna si Don Fidel para maramdaman niya kung ano ang pakiramdam na mawala ng minamahal sa buhay. Sabi ni Salome. Salome, sinasabi mo bang may papaslangin kang tao? Nag-aalang ang tinig ni Eric. Tumawa saglit si Salome. Umiling ito at sumandal sa sofa. Ano ka ba? Hindi naman ako masamang tao. Pero kung kinakailangan na gawin yun, gagawin ko. Kung yun ang makakapagpahina kay Don Fidel. Napapailing na lamang si Salome. Mabilis na lumipas sa mga araw. 2 linggo na pala si Salome sa kanilang probinsya. Marami-rami na rin ang nangyari. Kinilala na rin si Salome sa kanilang probinsya bilang isa sa mga matagumpay na batang negosyante ng henerasyon. Dahil dito, kahit na papaano ay may ilang mga negosyante na rin ang nakakapansin sa kanyang husay. Kaya naman, may mangilan-ngilan na ring nakikipagkaibigan sa kanya. Bagay na alam niyang makakatulong sa kanya para magkaroon ng maayos na koneksyon sa maraming bagay. Habang tulala siya sa sala, dumating ang lalaking si Eric. May dala-dala itong brown envelope na agad namang ibinigay sa dalaga. Tignan mo mga larawan na yan. Larawan niya ng panganay na anak ni Don Fidel. Bungad ni Eric sa kanya. Si Joshua? Tanong niya. Oo, si Joshua. Isa sa mga tao natin ang nakamanman sa kanya. At dyan sa larawan, makikitang may kausap si Joshua ang isang lalaki. Nag-abutan sila ng pinagbabawal na gamot. Meron ding larawan dyan na merong binugbog tong si Joshua. Magagamit natin to para unti-unting sirain ang isip ni Don Fidel. Tama ka, Eric. Magandang ideya yan. Ngayong nasibak na ang mga tiwaling pulis sa sentro, siguradong wala nang ibang magagawa si Don Fidel kapag dinakip ang anak niya. Ipadala mo ito sa istasyon ng pulis sa sentro ng bayan. Ako naman, papaunlakan ko ang imbitasyon ni Don Fidel sa bahay niya. Wika ni Salome.
Nang marinig yun ni Eric ay agad na dumaloy sa sistema nito ang labis na pag-aalala. Para kasi sa lalaki, isang malaking sugal na tumapak siya sa mismong baluarte ng mga kaaway nila. Pero anong gagawin mo? Delikado yan. Baka mamaya hindi ka na makalabas ng buhay dun. Sabi ng binata. Pupunta ako ron para sa business. Total, hindi pa naman totally alam ni Don Fidel na meron na akong alam eh. Although naghihinala na siya. Kaya ang gagawin ko, kailangan kong makalapit sa kanya para makampante siyang hindi niya ako dapat problemahin. Saka ako siya bibirahin kapag komportable na siya. Nakangiting wika niya, pero punong-puno ng paghihigante ang kanyang kalooban. Nag-uumapaw ang kanyang galit na hindi na lamang din niya pinahalata. Lumipas ang maghapon, naghanda na rin siya. Bandang 6:00 ng gabi, pumunta na siya sa mansyon ni Don Fidel. Maayos na ang sagot niya, maliwanag ang ganda niya. Kumikintab siya dahil sa mga diamanting nakasabit sa kanyang dress. Ganun na rin ang mga alahas na kanyang suot. Nang makababa siya ng sasakyan, inalalayan siya ng isang babae na tingin niya ay kaedad niya lang din. Dinala siya ng babaeng yun papasok ng mansyon. Sa kasamaang palad, nakasalubong niya pa sa daan ang dalagang si Marian. Pagkakita pa lang sa kanya nito, agad nang lumapit ang babae sa kanya. Akmang sasaktan siya ni Marian nang humarang naman ang mga tauhan ni Don Fidel. Anong ginagawa mo sa bahay namin? Are you mocking me? Ano, nandito ka para ipamukha sa akin ang ginawa mo? Bitiwan niyo nga ako! Kalagkarin niyo palabas ang babaeng yan dahil salot yan sa buhay ko! Pinahiya niya ako sa event nung nakaraan! Wika ni Marian pero parang wala namang pakialam sa kanya mga lalaki. Nakahawak pa rin ang mga yun sa braso niya para pigilan siya. Stop acting like a child, my God! Grow up, Marian! Nangiinsultong sagot ni Salome. Wow! Coming from you, ah! Tingnan mo nga ang sarili mo. Baka nga kaya ka lang yumaman dahil nag-asawa ka ng matandang mayaman. At ngayon, nandito ka siguro sa mansyon dahil ang daddy ko naman ang balak mong makuha. Buwelta ni Marian pero tinawanan lang ito ni Salome. Narito ako para sa business na kailangan namin pag-usapan ng ama mo. Kaya kung wala kang alam sa negosyo, pwede bang wag mo kong abalahin? Dahil kapag nagbagong isip ko, ikaw rin naman ang malilintikan kay Don Fidel. Sabi ni Salome. At sa puntong ito, tila ba natauhan si Marian. Mababakas ang pagkabahala nito sa sariling ama. Ilang sandali lang ay dumating na rin si Don Fidel. Masama ang tingin nito kay Marian. Anong nangyayari dito? Marian, anong ginawa mo sa bisita ko? Galit na tanong ni Don Fidel. Pinahiya niya ako nung nakaraan sa event tapos ngayon... Manahimik ka na! Sinampal ni Don Fidel ang dalaga. Napahawak agad sa pisngi si Marian at napaiyak na lamang. Naglakad na ito palayo na para bang batang napagalitan. Pasensya ka na, Salome. Ang mga anak ko talaga kahit na kailan mga walang silbi. Kung ako nga lang ang masusunod, dapat noong nasa tiyan pa lang sila ng nanay nila ay pinalaglag ko na sila. Mga wala rin namang kasing silbi, lalong-lalo ng anak kong lalaki. Walang utak, hindi ako matulungan sa negosyo. Kaya nga kahit kailan, hindi ko sila maituring na anak. Inis na sabi ni Don Fidel. Huwag mo kasi silang puwersahin sa kung ano ang gusto mong mangyari. Hayaan mo silang gawin ang gusto nila sa buhay. Ay, anyway, halika. Doon na tayo sa opisina ko. Pag-usapan na natin ang mga bagay-bagay. Sumunod si Salome sa matanda. At kahit na gustong-gusto niya ng sakalin yun habang naglalakad sila, pinipigilan niya naman ang kanyang sarili. Hanggang sa makarating na sila sa opisina nito, ay nananatili pa rin siyang nasa wisyo. Kinalimutan niya muna pansamantala ang galit niya rito para magawa niya ang kanyang mga plano. Pasensya ka na nga pala nung gabing unang nagkita tayo. Akala ko naman kasi ako ang pinatatamaan mo. Nakangiting wika ng matanda. Bakit naman magiging ikaw yun? Hindi ka naman yata masamang tao.
At saka nung nabubuhay pa ang kuya ko, sinabi niya sa akin na kung balang araw magiging businesswoman ako, ikaw ang dapat lapitan ko para maging partner. Kaya nga ngayon narito ako sa harapan mo para makapag-invest doon sa sinasabi mong kasino. Panimula ni Salome. Wala na siyang paligoy-ligoy pa. Masaya akong lumapit ka sa akin para dito. Ang totoo niyan, hindi ko rin inakala na ang kapatid ng bata-bata ko noon ay mag-i-invest sa malapit ko ng buksan na negosyo. Well, ilang araw na lang at opening na ng kasino ko na yon. At ang perang i-invest mo sa akin, pinapangako kong lalaki agad yan, wala pang 1 taon. Well, may tiwala naman ako sa'yo. Nakikita ko ang lahat ng negosyo mo ay successful naman, kaya hindi naman malabong maging successful din tong kasino. Pero bago tayo tumuloy sa kontrata, gusto ko lang munang malaman kung ako lang ba ang nag-invest sa kasino mo. You know, gusto ko lang ding makasiguro na bukod sa akin, meron pang nagtitiwala sa'yo. Sabi ni Salome sabay sandal sa sofa. Oh, yes. Lahat ng kumpare ko, mga kakilala kong politiko at lahat ng kakilala kong mayaman, kagaya natin. Nag-invest sila rito para maitayo talaga ang kasino ko na ito. Ito kasi ang kauna-unahang kasino na maitatayo sa probinsya natin. Kaya siguradong magiging patok ito. Makikilala tayo bilang isa sa mga negosyanteng talaga namang may kakaibang progresibo pagdating sa pagpaparami ng pera. What about the license? License? Hindi mo na kailangang intindihin yun. Kahit wala na ang mga kaibigan ko sa sentro, malakas pa rin ang kapit ko. Sila ang magsisilbi kong lisensya. Okay, I will now sign the contract. Then babalik ang abogado ko rito mamaya para sa money. Before that, pwede ko ba munang malaman kung bakit ka pumayag na mag-invest dito? Kahit na sinabi ko pa sa'yo na medyo illegal ang kasino na ito dahil sa permit to operate. Tanong ni Don Fidel. Inaasahan na talaga ni Salome ang tanong na ito kaya naihanda na rin niya ang kanyang sarili. Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa iyong yumaman ako hindi lang dahil sa pagbebenta ng pabango? Kundi dahil na rin sa mga bagay na alam mong ginagawa mo rin. Siguro naman nasagot ko na ang tanong mo. Sabi ni Salome. Sa mga salita niyang yun, madali niyang nauto si Don Fidel. Hindi nga siya nagkamali na pagdating sa pera, sarado na ang utak ng matandang kausap niya. Alam mo, ginugulat mo ko. Mukha kang anghel pero may kademonyohan ka rin pala. Hindi ba magagalit ang kuya mo niyan sa langit? Natatawa nitong wika. Malamang sa malamang magagalit siya. Pero hindi kasi ako naisalba ng mga kabutihang itinuro niya. Kaya wala naman na siguro siyang magagawa. Ginantihan na lamang niya ang pagbibiro ni Don Fidel. Pero ang totoo ay sukang-suka na siya sa kanyang mga pinagsasasabi. Natapos ang kanilang pag-uusap, nakapirma na rin ang dalaga. Malaki-laking pera ang inilabas niya. Pero hindi siya manghihinayang na masayang yon kumpara naman ito sa pagkakakulong ng matandang si Fidel. Mabilis na lumipas sa mga araw, dumating na ang itinakdang oras ng pagbubukas ng kauna-unahang kasino sa kanilang probinsya. Malaki ang kasino na ito at ayon sa pagsasaliksik ni Salome, halos 2 taon din pala itong ginawa. Noong gabi ng paghahanda, sabik na si Salome kung ano ang mga mangyayari. Dahil sa mismong gabi na rin yun, doon niya isasagawa ang kanyang pinaplano. Na kapag naging matagumpay ang lahat ng ito, siguradong unti-unti nang mapipilay ang kapangyarihan ni Don Fidel. Habang nasa sala pa ng kanyang unit, kausap niya si Eric. Na-clear na namin ang loob ng kasino. Walang tao sa loob. Hindi magkakaroon ng tao ron hanggat hindi natatapos ang grand opening sa labas. Merong stage sa tapat ng kasino. Doon formal na bubuksan ng operasyon ng kasino. Kaya pagtapos nun, saka palang papapasukin ng mga tao. Kaya dapat, mas maaga na nating magawa ang binabalak natin. Salaysay ng lalaki. Kumusta ang mga tao natin? Tanong ni Salome.
Naghihintay na lang sila ng hudyat mo. Ilang minuto na lang at magsisimula na ang grand opening. At sa mga sandaling ito, siguradong nagsisimula na ang program sa tapat ng kasino. Pupunta ako ron at kapag nandun na ako, saka natin sisimulan ng plano. Napatango na lamang si Eric sa dalaga. Maya-maya pa, bumiyahe na rin sila patungo ron. Nakita niyang nagtitipon-tipon na ang mayayamang tao sa harapan ng kasino. Talagang pinaghandaan ni Don Fidel ng maigi ang gabing yon. Pagbaba nila ng sasakyan, agad nang tinawagan ni Salome ang mga tao niya. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi ng dalaga. Dahil sa oras na yon, makikita na niya kung papaanong gumuho ang kaligayahan ni Don Fidel. Magandang gabi sa inyong lahat. Dahil tapos na ang ating paghihintay, sa wakas mabubuksan na rin natin ang kauna-unahang kasino rito sa ating probinsya. Hindi lang ito basta kasino, dahil ito ay hotel and restaurant. Hindi lang basta hotel and restaurant, luxury ito. Kaya naman mga kapatid at kaibigan, samahan ninyo kaming salubungin ang grand opening ng Light Casino. Ma-enjoy nyo sana ang lahat ng promo na meron kami ngayong gabi at Napatigil sa pagsasalita si Don Fidel nang magbulong-bulungan ng mga tao. Nang lingunin nila ang kasino, nakita nilang may lumalabas na makakapal at kulay itim na usok mula sa entrance. Kasunod nito, mabilis na kumalat ang apoy sa loob. Hindi makapagsalita si Don Fidel noong mga sandaling yon. Ang pinaghirapan niyang kasino na hinintay niya ng 2 taon, masusunog lang agad sa mismong araw ng pagbubukas. ano pang hinihintay nyo? Tumawag kayo ng bumbero! Sigaw ni Don Fidel sa mga tauhan niya. Pero kahit na anong gawin nilang pagkontak sa mga bumbero, wala pa ring dumadating. Lumalaki na ang apoy pero ni isang bumbero ay walang rumisponde. Yun ay dahil kinausap na ni Eric ang lahat ng istasyon ng mga bumbero sa kanilang probinsya. Nang sa ganun, tuluyan nang tupukin ng apoy ang iligal na negosyo ni Don Fidel. Halos manlambot ang matandang lalaki sa kanyang nasasaksihan. Isang dambuhalang apoy ang nasa harapan nila. Wala itong magawa kundi ang pagmasdan na lang na unti-unting nasisira at naaabo ang kasino na pinangarap niya. Hindi pa natatapos ang sunog, umalis na rin si Salome at Eric. Bumalik sila sa kanilang unit. Habang nagkakagulo ang mga tao roon, nagagawa na nilang uminom ng alak. Marami ang nag-invest sa kasino na yon. Kaya siguradong lahat ng mga investor, si Don Fidel ang puputaktihin. Mayayaman at mga kilalang tao pa naman dito sa atin ang mga nagpasok ng pera nila doon para lang mabuksan ang negosyo niyang yon. At ngayong wala na yon, siguradong malaking problema ang haharapin niya. Mailalabas na rin natin ang mga ebidensyang hawak natin. Wala na siyang makakapitan. Mauubos din ang pera niya pambayad sa lahat ng mga taong hiniraman niya ng pera. Wika ni Eric. Simula pa lang ito ng pagbagsak niya. Hindi pa tayo tapos. Ano pa bang binabalak mo, Salome? Tanong ni Eric. Kagaya ng sabi ko, ipaparamdam natin kay Don Fidel ang pakiramdam na mawala ng pamilya sa oras na kailangan niya ng kasama. Ang sunod nating aasikasuhin ay si Joshua. Huwag ka mag-alala, wala naman akong gagawin masama sa kanya. Kailangan lang natin siyang imulat sa katotohanan. Magagamit natin siya para madagdagan ng mga ebidensyang hawak natin. Sabi pa ni Salome. Napakahusay mo talaga kahit na kailan, Salome. Hindi ko inakala na ganito ka pala talaga katalino. Hindi ako matalino. Sadyang hinulma lang ako ng mga magaganda at pangit na karanasan, Eric. Malapit na nating makamit ang tagumpay. Wika ng dalaga at nag-cheers pa silang dalawa. Nung mga sandaling yon, naging laman ng balita ang pagkasunog ng kasino ni Don Fidel. Kumalat pa ang impormasyon na walang lisensya ang kasino para mag-operate. Dahil doon, patong-patong na problema ang kinakaharap ni Don Fidel. Pinuntahan yun ng mga pulis sa mansyon. Inimbestigahan. Kahit na hindi yun nakuhanan ng ebidensya sa mga mali nitong gawain,
Tila tinik na rin para sa matandang lalaki ang presensya ng mga pulis. Dahil batid nitong hindi na siya mawawala sa paningin ng mga alagad ng batas. Kinaumagahan, parang walang nangyari para kay Salome. Nagawa pa talaga niyang magpunta sa mansyon. Kailangan niyang magpanggap na apektado rin siya sa nangyari. Marahas niyang itinulak ang mga nagbabantay sa labas at agad na pumasok sa loob. Inabutan niya si Don Fidel sa sala na parang wala pang tulog. Magulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Anong nangyari, Don Fidel? Akala ko ba magiging matagumpay ang partnership natin? Ano tong nabalitaan ko na nasunog ang kasino? Babawiin ko ang perang binigay ko sa'yo. Ipapaasikaso ko sa abogado ko para mapawalang bisa ang kontrata. Tutal, wala na rin naman ang kasino na sinasabi mo. Galit na wika ni Salome. Salome, nagalaw ko na ang kalahati para sa paglalagay sa mga backer ko. Kalahati na lang ang maibibigay ko. Sabi pa ni Don Fidel. Anong kalahati? Marami kang pera, Don Fidel. Gamitin mo ang pera mo para mabayaran mo ako ng buo. Nagbayad na ako sa iba, pero kulang pa rin ang mga naitabi ko. Doon nga sana ako makakabangon ulit pero nasunog naman ang kasino. Punyeta kasi buhay ito. Kapag nalaman ko lang kung sino nagpasunog nun, papatayin ko siya. Gawan mo ng paraan ang pera ko. Hindi ko tatanggapin ang kalahati. Ibigay mo sa akin ang buo sa loob lang ng 3 araw. Wika ni Salome. Pero hindi ko kakayaning maibigay ang 10 milyon sa loob lang ng... Tapos na ang usapan natin. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ayusin mo ang gulong ito, Don Fidel. Sinira mong tiwala ko. Pagalit na umalis ang dalagang si Salome. Pero ang totoo ay tila nagdiriwang na ito sa kanyang kalooban. Ang makita niyang tila nagdurusa ang pinakamasamang tao na kilala niya ay tila kaligayahan niya na. Nang makabalik na si Salome sa kanyang unit, inabutan niya si Eric at Mang Waldo roon. Halatang hinihintay na siya nito. Kanina pa ba kayo rito? Tanong ng dalaga. Hindi naman. Kararating lang din namin. Anong nangyari sa lakad mo? Tanong ng binata. Mukhang hindi niya naman ako pinaghihinalaan. Pinipilit ko siyang ibalik ang perang ininvest ko sa kanya. Kaya ngayon, siguradong magulo ang utak niya. Bukas ng gabi, pagkatapos kong kausapin si Joshua, ilalabas na natin ang mga ebidensyang hawak natin. Nang sa ganon, tuluyan ang masira ang bait ni Don Fidel. Tingnan lang natin kung anong magiging reaksyon ni Joshua kapag nalaman niyang wala siyang halaga sa sarili niyang ama. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi ni Salome. Tila nakikita na rin kasi niya ang tagumpay. Parang gusto nang magdiwang ng kalooban niya. Pero batid niyang hindi pa yun ang tamang panahon. Dahil hanggat malaya si Don Fidel, hindi niya masasabing tuluyan na nilang nakamit ang hustisya at tagumpay. Mabilis na lumipas ang mga oras, dumating na rin ang kinabukasan. Noong mga sandaling yon, nakahanda na ang lahat ng kanilang bala para tuluyang masadlak ang Don sa pagkalubog. Dakong 6:00 na ng gabi, nasa loob lang sila ng unit. Nakabukas ang TV, nag-aabang sila ng balita. Noong oras din kasi na yon, ay ipinasa na ng kanilang mga tao ang mga iligal na transaksyon, mga dokumento na nagpapatunay na mga masasamang gawain ng Don. Naghihintay na lamang sila ng balita mula sa mga tauhan nila. Iha, sigurado ka bang handa ka na sa susunod na mangyayari ngayon? Tanong sa kanya ni Mang Waldo. Handang-handa na po ako. Wala na itong atrasan. Ngayong nasa alanganing sitwasyon na siya, wala na akong dahilan para atrasan pa siya. Sagot ng dalaga. Huwag ka mag-alala, Salome. Kahit na ano pa ang maging resulta ng mga pangyayaring to, hinding-hindi kita iiwan. Wika ni Eric at nagpakita pa ito ng malapad ng ngiti. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga. Magsasalita na sana ang dalaga nang biglang may pumasok na balita sa kanilang pinapanood. Nakita nila ang isang video na kung saan may kausap si Don Fidel na isang sindikato. Nakikipagkasundo ito sa mga yun para sa isang truck ng iligal na droga. Nagtaka si Eric.
Hindi kasi nito alam kung saan nanggaling ang video na yon. Salome, sino nagpadala ng video na yan? Wala yan sa mga ipinasa naming ebidensya. Nagtatakang tanong ng binata. Ngumiti naman si Salome at sandaling lumagok ng alak. Meron akong nabasang diary ni Kuya Rodi nung maglinis ako ng mga gamit niya. Nalaman ko na meron pala siyang video sa luma niyang cellphone. Doon ko nakita ang video na yan. Paliwanag ng dalaga. Siguradong wala nang takas si Don Fidel ngayon. Natatawa namang wika ni Mang Waldo. Tumayo ang dalaga. Binitiwan niya ang hawak-hawak na alak. Noong mga sandaling yon, handa na siyang gawin ang huling hakbang niya. Hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa. Dahil yun na ang tamang oras para maramdaman ni Don Fidel na wala na siyang maaaring lapitan. Sasamahan na kita. Wika ni Eric at tumayo pa ito sa kanyang kinauupuan. Hindi na, ako na lang. Ito na ang huli kong gagawin para kay Kuya. Sagot naman niya. Pero kung sakaling hindi ka makapagpadala ng message, asahan mong darating kami kung nasaan ka. Hindi na sumagot pa ang dalaga. Ngumiti na lamang ito ng malapad. Maya-maya pa, umalis na rin siyang mag-isa. Hindi na siya nagpahatid pa kay Mang Waldo. Habang nasa biyahe, sinubukan niyang tawagan ng lalaking si Joshua. Agad naman itong sumagot sa kanya. Nakipagkasundo siya na magkita sila sa isang lugar. Magkita tayo sa micro cafe. Sa rooftop, may kailangan kang malaman. Wika ni Salome. Magsasalita pa sana ang lalaking si Joshua, pero agad na niyang pinatay ang tawag. Binilisan na lamang niya ang pagmamaneho hanggang sa marating na nga niya ang lugar na napag-usapan. Umakyat agad siya sa rooftop. Pagdating niya roon ay nando na ang binatang si Joshua. Nakangiti pa ito sa kanya na para bang may halo na namang mali siya ang tingin nito. Namiss mo ba ako? Kaya gusto mo makipagkita sa akin? Natatawa nitong wika. Ano naman ang naisip mo at yan agad ang pumasok sa utak mo na minsan mo lang gamitin? Nangiinsulto ring wika ng dalaga. Naglakad pa ito ng bahagya. Pero mukhang wala namang talab yun kay Joshua. Sa halip, lumapit pa ito sa kanya at hinawakan ng kanyang buhok. Bahagya itong inamoy. Nakapikit pa ito nang sumingot ito ng mahaba. Napakabango mo talaga, Salome. Kung alam ko lang nagaganda ka ng ganito, di sana iningatan na kita noon. Well, hindi naman ako ganong nangihinayang kasi pwede pa naman ngayon. Hinawakan pa ni Joshua ang kanyang pisngi. Marahas niyang inalis yun at dumistansya ng konti. Yan ang gusto ko yung pa-hard to get. Nasanay kasi ako sa mga babaeng nakukuha ko lang ng basta-basta. Ngayon, mas may thrill pala kapag mailap at pumapalag. So, sa anong setup mo gustong simulan kung anong gusto mong mamagitan sa atin, ha? Iritang-irita na si Salome sa pinagsasasabi sa kanya ng binata. Pakiramdam niya ay anumang oras, masasampal niya na ito ng tuluyan. Pero ikinalma niya ang kanyang sarili. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Hindi ako naparito para sa kalandian. Narito ako para sa tatay mong naiipit na ngayon sa lahat ng kagagawan niya sa buhay. Nang marinig yun ng binata, ay unti-unting nawala ang ngiti nito sa mukha. Bigla na lamang itong naging seryoso. Bakit? Ano naman pakialam mo sa lahat ng nangyayari sa kanya? Huwag mo sabihin concern ka sa kanya kasi siya ang gusto mo. Hindi ka ba napapaisip ngayon na sa kabila ng mga nangyayari sa kanya, hindi ka man lang niya tinatawagan? Hindi man lang niya hiningi ang tulong mo. Alam mo kung bakit? Kasi una pa lang, kayong dalawa ni Marian ay wala namang halaga sa kanya. Sabi ni Salome. Ang kaninang makulit at maharot na si Joshua ay tila nakaramdam na rin ng inis sa kanya. Hindi matanggap ng lalaki ang kanyang sinabi. Pinagsasasabi mo, tinatarantado mo ba ako rito? Gusto mo kaming pag-awayin ni Dad? Ano ba talaga ang intensyon mo, ha? Agad na inilabas ng babae ang recording audio sa kanyang cellphone. Nirecord niya ito nung gabing nagtungo siya sa mansyon para makipagkasundo kay Don Fidel. Habang pinakikinggan yun ni Joshua, nakasarado na ang kamao nito. Narinig mo naman kung ano ang mga sinabi niya sa inyo, di ba? Lalo na tungkol sa'yo.
Kaya mag-isip-isip ka, Joshua. Ginagamit ka lang ng tatay mo para sa mga sarili niyang interes. Kahit na kailan, hindi ka niya na-appreciate bilang anak niya. Lahat ng pagod mo, wala lang sa kanya. Lahat Tama na! Manahimik ka! Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na kung ano ang tama. Sinusubukan mo bang lasunin ang utak ko para kalabanin ko ang sarili kong ama? Bakit mo ito ginagawa? Kasi gusto mong gumanti? Kasi pinatay ni Dad ang nag-iisa mong kuya? Yun ang gusto mo mangyari, no? Pues pasensya ka na. Pero hindi ako basta-basta naluloko. Hindi mo makokontrol ang utak ko, Salome. Mali ka ng pinagtangkaan mong gamitin. Hindi ako si Maria na tatanga-tanga. Hinawakan ni Joshua ang kanyang kamay. Tumatawa ito na parang nababaliw. Noong mga sandaling yon, napagtanto ni Salome na hindi siya nagtagumpay sa gusto niyang mangyari. Anong gagawin mo? Natatarantang wika ni Salome. Dad, pwede ka nang lumabas. Tama nga ang hinala mo. Si Salome ang may kagagawa ng lahat. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makitang lumabas sa likuran ng mga drum ang matandang si Fidel. Galit na galit itong lumapit sa kanya. Sinampal siya nito ng malakas. Natumba ang dalaga pero hindi pa rin natapos ang lahat. Sinabunutan siya ni Don Fidel at saka sapilitang itinayo. Walang hiya kang babae ka? How dare you to trick me? Ikaw pala ang may kagagawa ng lahat? Plano mo na pala ang lahat para pabagsakin ako. Yung sa kasino at yung mga lumalabas na balita ngayon. Oo, ako nga may pakana ng lahat. Bakit? Nagulat ba kayo? Hindi nyo ba inakala na ang taong mahinhin lang noon na binabastos nitong anak mong walang kwenta, kalaban nyo na pala? Kahit napatayin nyo na ako ngayon, hindi ko pagsisisihan ang lahat ng ginawa ko. Ginawa ko yun para sa mga taong sinira nyo ang buhay. At higit sa lahat, para sa kuya kong walang awa niyong pinahirapan at pinatay. Ngayon na ang pagbagsak nyo. Lalong-lalo ka na, Don Fidel. Wala ka ng kawala. Wala nang tutulong sa'yo dahil wala ka ng pera. Nagawa pang tumawa ni Salome kahit na dumudugo na ang kanyang labi. Dad, dali na natin yan. Hingan na natin ang pera ang magulang niyan para makabawi tayo sa pera. Wika ni Joshua. Tanga ka ba talaga? Wala nang magulang to. Wala na itong pamilya kahit isa. Patay na nga yung nag-iisa niyang pamilya. Wala ka ba talagang utak? Ilang beses ko bang uulit-ulitin na ang tanging kalaban lang natin ay itong babaeng ito. Wala itong kahit na sinong kakampi. Mag-isip ka nga! Galit na wika ng matandang lalaki. Natahimik si Joshua noong mga sandaling yon. Hindi nito inakalang maririnig niya yun sa kanyang ama. Kaya naman sinamantala na ni Salome ang pagkakataon para simulang lasunin ang utak ni Joshua. Ayaw mong maniwala sa akin, di ba? Anong pakiramdam ngayon na ikaw na mismo ang nakakarinig? Natatawang wika ni Salome. Mas lalo pang hinigpitan ni Don Fidel ang pagkakahawak sa kanyang buhok. Dad, totoo bang wala akong halaga sa'yo? Tanong ni Joshua. Magdadramahan ba tayo rito o tutulungan mo kong dalhin ito sa labas? Sagutin mo ang tanong ko. Wala ba kaming halaga ni Marian sa'yo bilang anak mo? Dugtong pa ni Joshua. Gusto mong malaman ang totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo para manahimik ka. Oh, wala kayong silbi sa buhay ko. Lahat ng meron ako ngayon, mag-isa kong pinaghirapan. Kaya para magkaroon ka ng silbi, tulungan mo kong ibaba ito si Salome nang hindi napapansin ng mga tao sa labas. Bakit? Bakit wala kaming halaga sa'yo? Buong buhay mo kami ang kasama mo. Bakit ganito ang tingin mo sa akin? Mararamdaman na ang paggaralgal ng tinig ni Joshua sa mga sandaling yon. Kaya palagay ni Salome, nagiging epektibo na ang kanyang pinaplano. Linti ka talaga? Puro ka nalang drama! Kapag hindi ka pa tumigil, malilintikan ka na talaga sa akin. Naiintindihan mo? Tulungan mo na ako maibaba ito. Wika pa ni Don Fidel. Hindi! Bahala ka na sa buhay mo. Total wala naman kaming pakinabang sa'yo eh.
Bakit pa kita tutulungan? Ilalaglag na kita sa mga pulis. Wala ka pala talagang pagmamahal sa mga anak mo matapos kong magbulag-bulagan sa lahat ng mga kasamaan mo. Buwelta pa ng binata. Pero nagulat na lamang sila nang dumukot na ng baril ang matandang lalaki. Agad nitong itinutok ang baril kay Joshua. Magsusumbong ka? E di kung ganun, wala ka na talagang halaga sa akin. Tatapusin na kita ngayon pa lang! Sige, gawin mo. Tutal mas masahol ka naman sa demonyo. Barili mo ako! Sabi naman ni Joshua. Hindi nagdalawang isip si Don Fidel. Pinaputukan nito si Joshua, pero tinamaan lang sa balikat. Nang tumumba ang binata, saktong nagdatingan na mga pulis. Nakatimbre na pala sila sa mga pulis dahil sa sumbong ni Eric. Itaas mo ang kamay mo! Bitiwan mo ang baril na hawak mo! Sigaw ng isang pulis, pero sa halip na sundin ni Don Fidel ang utos ng pulis, ay bigla na lamang nitong hinablot si Salome. Itinutok nito ang baril sa sentido ng dalaga at nagbanta. Sige, kapag may ginawa kayong hindi ko magugustuhan, ipuputo ko ito sa ulo ng babaeng ito! Wika ng Don. Wala ka na talaga sa katinuan. Nang dahil sa yaman at kapangyarihan, pati ang anak mo ay sinaktan mo. Wika ni Eric. Gusto nitong lumapit pero wala silang magawa. Isang kalabit lang ni Don Fidel ay maaaring mawala sa kanila si Salome. Manahimik ka kundi puputukan ko to! At kayo lahat, ibaba ninyo ang mga baril ninyo. Paalisin nyo kami ng walang gulo, kung hindi, hindi rin ako magdadalawang isip na iputok sa babaeng ito ang baril na ito. Sige, sinasabi ko sa inyo! Sinunod ng mga pulis ang gustong mangyari ni Don Fidel. Binaba nila ang kanilang mga armas at nagbigay daan. Hanggang sa makababa na sila sa ground floor at makarating sa parking lot, walang ginawang kahit na anong hakbang ang mga pulis na maaaring maglagay kay Salome sa alanganin. Isinakay siya ni Don Fidel sa sasakyan at agad na silang umalis. Subukan mo lang gumawa ng kahit na anong hindi ko gusto. Ibabangga ko ang sasakyan na ito at sabay tayong mamamatay. Hindi na nakapagsalita si Salome. Kahit na anong tapang niya, mas pipiliin pa rin naman niyang mabuhay. Kaya naman hinayaan na lamang niya si Don Fidel na gawin kung ano man ang gusto nito. Kampante naman na siyang masusundan sila ni Eric dahil sa tracking device na inilagay niya sa kwelyo ng kanyang damit. Mga ilang sandali lang, nakarating na rin sila sa abandonadong warehouse. Mukhang madalas na pinupuntahan ni Don Fidel yon dahil alam nito ang pindutan ng ilaw. Nang magliwanag na sa loob, agad siya nitong iginapos sa haliging bakal. Tignan lang natin kung masundan ka pa nila rito. Kahit nasaan tayo magpunta, hindi ka tatantanan ng batas. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na at aminin mo ng lahat ng ginagawa mong kasamaan. May hangganan ng lahat, Don Fidel. At nalalapit na ang hangganan mo. Sabi naman ni Salome. Wala akong pakialam sa hangganan na sinasabi mo. Kung ito ang hangganan ko, isasama kita sa katapusan ko. Bakit? Papatayin mo ko ngayon? Tingin mo kapag pinatay mo ko may magbabago? May babalik mo ba ang lahat ng nawala sa'yo? Sa ginawa mo, siguradong wala ka ng mga anak na kakampi sa'yo. Wala ka ng yaman. Wala ka na ring kapangyarihan. Ang ibig sabihin lang nun, isa ka na lang pangkaraniwang tao ngayon. Pero kung susuko ka, marami ka pang pwedeng gawin. Pwede mo pang baguhin ang lahat. Pwede ka pang makabawi sa... Hindi na naman nakapagpigil ang matandang lalaki. Sinampal na naman ito ng malakas si Salome. Dahilan para dumugo na naman ang ibabaw ng labi ng dalaga. Nakakaramdam na rin ito ng pagkahilo. Isasama kita sa impyerno. Hindi ako papayag na ako lang ang mamamatay. Isasama na kita! Itinutok na ni Don Fidel ang baril sa kanya. Nang kalabitin na nito ang gatilyo, himalang hindi yun pumutok. Ilang beses pa nitong kinalabit pero walang nangyari. Maya-maya pa, nakita na lamang nilang nagdatingan na mga pulis. At dahil hindi mapaputok ni Don Fidel ang baril, ang tanging naisip na lamang nito ay tumakbo. Pero huli na ang lahat. Nakapasok na ang mga pulis habang nakatuto kay Don Fidel ang mga baril ng mga ito. Huwag kang kikilos na masama!
Ibaba mo ang baril mo! Sigaw na naman ng isang pulis. Napilitan na lamang ito na ibaba ang baril. At sa huli, wala na itong nagawa nang dumugin siya ng mga pulis at lagyan siya ng posas. Agad namang nilapitan ni Eric ang dalagang si Salome, na nung mga sandaling yon, nawalan na lang din ng malay. Nagising na lang din ang dalaga na nasa ospital na siya. Nararamdaman niya ang hapdi ng labi niya dahil sa gamot na inilagay ng nurse. Pagtingin niya sa gilid, naroon ang binatang si Eric at ang matandang si Waldo. Mabuti naman at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Eric sa kanya. Ayos naman ako. Wala nang pagkahilo ko pero mahapdi ang labi ko. Teka, anong nangyari kay Don Fidel? Tanong niya ng may halong pag-aalala. Nasampahan na siya ng patong-patong na kaso. Dinakip na siya ng mga pulis at saka ikinulong. Iha, tapos na ang laban natin. Nanalo na tayo. Wika naman ni Mang Waldo. Hindi na naiwasan ni Salome ang mapaiyak. Noong mga sandaling yon, ang kanyang Kuya Rodi agad ang unang pumasok sa isip niya. Sobrang kaligayahan ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang araw, dumating na rin ang Kapaskuhan. Para kay Salome, wala nang mas mahalagang regalo para sa kanya kundi ang hustisya na nakamit nila. Sa ngayon, nasa harapan sila ng puntod ni Rodi. Dito naisipan ni Salome at Eric na idaos ang Noche Buena. Kuya, Merry Christmas. Si Eric ang kasama ko. Narito kami. Tinupad na namin yung pangako namin. Sana masaya ka na dyan sa langit. Maraming salamat, Kuya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging matatag na tao. Naiyak na lamang si Salome. Naramdaman na lamang niya ang kamay ni Eric na tinatapik-tapik siya sa balikat. Kahit na iba na ang Paskong yon para kay Salome, pakiramdam niya ay kasama pa rin niya ang kanyang kuya. At ngayong wala na ang tinik sa kanyang buhay, masasabi niyang makakapagsimula na rin siya ng panibagong buhay. Wakas!